Leo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang energy update for you, January 16 to 31, 2026. Ayan, so this is a general reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Just take what resonates. Paalala lang, ito lang po yung account ko. Hindi ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng services. Mag-ingat sa mga nagpapanggap na Mr. Queen PH ha. Hindi po ako magme-message sa inyo. Mga budol po yan, scammer. Okay. Leo, let's see. What's the energy? January 16 to 31, 2026. You have, change. Wow. Things are about to change for you, Leo. Parang nandun ka sa process of metamorphosis. Kumbaga, pasabog ka. Pasabog ang pagbabalik mo or yung pagbabago mo. Yung iba sa inyo nag-hibernate. O ibig sabihin para medyo nagtago kayo, nag-lay low kayo, pero ang pagbabalik nyo pasabog. O, 'di ba? Marami rin kayong lessons na experience sa challenges na naranasan nyo in your past. And now you are a better version of yourself. Oh, your guides are working para sa iyo, no? Ayan no, para 'di ba? Ito yung change, like a new beginning for you, like a new version of yourself, tapos ikaw ay ninenourish, ninonurture. So yung iba, may bagong simula sa career, trabaho, or business, relationship, or just focusing on yourself kung paano ka mas mag-grow pa. Oo. Leadership, uy. Meron ditong leadership role for you. You are breaking free. So, yung iba sa inyo, maaring mas naglalakas loob na kayo na ipakita yung totoo nyong kakayanan. Yung kung dati nahihiya ka pa ngayon, talagang ito na yung pagbabago sa'yo. Meron ka ng confidence. Ayan, malakas na ang loob mo. Pwede kasing marami ka ring mga binago, in-improve sa sarili mo. Tapos nung pagbabalik mo talagang, bongga ang pagbabalik ng mga Leo. Okay, you have the Four of Pentacles sa financial stability. Mas nag-iipon ka ngayon. Focus on your money, focus on your house, home life, family life. Yung iba sa inyo pwedeng may mga changes kayong ginagawa sa bahay. Pwedeng kayo nagre-redecorate, nagre-rearrange ng mga furnitures ninyo. Meron kayong mga projects na I feel like hindi nyo na pinapaalam sa iba kung ano yung mga proyekto ninyong ginagawa kasi you are also protecting your goals, your dreams. Kasi the more na sinishare natin sa iba yan, the more na parang hindi nagmamanifest o diba? With the Seven of Swords, kaya maging maingat sa mga taong pagsisharean mo ng mga pangarap mo, ng mga plano mo, or anything that is working sa life mo. Ayan Nine of Pentacles, just focus on yourself. This is the pre-empress energy, someone na kaya niya ang sarili niya. And at the same time, may kakayanan ding tumulong sa iba. You have the Ace of Cups. Some of you, pwedeng merong new relationship na papasok sa buhay nyo ngayon. Lalo na mas makaka-attract kayo ngayon ng romantic connection dahil alam nyo na, ang glow up ninyo talagang bugs. Bonggang-bongga yung glow up ninyo. And at the same time, yung inyong aura, kayo ay, yung bang parang parang walang problema, ganun. Tapos, ang ganda pa ng pagkakapresenta nyo sa sarili nyo. Talagang nag-level up kayo. Kaya maraming makakapansin yan. Mag-o-offer ng ng love, ng relationship. Syempre, nyo rin, i-discern nyo rin, i-check nyo rin kung karapat-dapat ba yan ang atensyon nyo. Baka naman, lang, 'di ba? Dahil nakikita nila na successful ka or you're doing well, baka naman 'di ba? Makigulo lang sa life mo. So be careful. So sa inyong money, career, finances, umaangat. Umaangat ka paakyat, pataas. You are rising above. Meron kang bagong perspective sa buhay pagdating sa trabaho.
Oh, 'di ba? Ano ba yung sinabi ko, may new beginnings. Oh. Yung iba, pwede rin namang ito ay baby, no? But for some of you, symbolic to na new beginnings. Meron kang fresh start. Tapos itong sinisimulan ninyo na bago. Ano siya yung ba parang ang exciting lang siya. Parang ang bilis ng pag-angat mo, pag-unlad mo. Parang ang bilis ng pangyayari, ganun. Parang kakasimula pa lang sa career na to, trabaho na to, or business na to. Parang biglang, woo, umaangat agad yung income mo, or mas napapansin ka sa work, nare-recognize ka. Ayan, o talaga naman. Ano to it's like you are striving for excellence. You are, kumbaga maraming, pinatibay ka ng panahon. You're like, parang tawag dito, you are aging like a fine wine. O, ganon. Yun bang tipong 5 years ago, kung ikukumpara yung itsura mo, the way you carry yourself, pananamit mo, the way na ipresenta mo yung sarili mo, and even yung career path mo, mas maganda ngayon. Like, parang kang time jump. Oo, ganun. Nag-iba, nag-quantum leap ka na, nag-iba yung life mo, like totally different. You have the 5 of Cups, the Lovers, and the 8 of Wands. Okay. May mga times na naiisip mo pa rin yung yung mga decision mo, no? Na tama ba yung naging decision mo in the past. Actually, lahat naman ng mga nangyayari sa atin, ay meant to be. Oo, wala namang coincidence. Kasi kung yun talaga yung will, yun talaga yung dapat mangyayari yan kahit pigilan mo. So, for some of you, sa inyong trabaho, meron ditong paparating na opportunity like a new contract, a new agreement, bagong work or career path na gaya ng sinabi ko, mabilis ang pag-unlad nito. Mabilis ang pangyayari. Yung iba may travel opportunities. And yung iba, yun nga lang, kung may travel opportunities, pwedeng malalayo kayo sa mahal nyo sa buhay. Siyempre, yun. Lalo na kung mag-a-abroad kayo. Pero maganda yung opportunity na to. Siyempre, para sa loved ones nyo naman yan. Para sa future. Oh my God. Yung iba sa inyo rito na may bagong relationship, yung parang kakakilala nyo lang. Or kung meron man kayong makikilala. Parang nagdadalawang isip pa kayo sa taong to. Kasi maaring meron kayong mga past experiences na kumbaga natakot na kayo. Pwede kasing itong person mo ay naaalala mo tong bagong person na to. I mean, dito sa bagong person na to, naaalala mo yung ex mo. Paano natatakot ka? Parang may similarities. Kung ganon, i-check mo rin yung sarili mo kasi baka hindi ka pa naka-move on. Alam mo, maganda naman yung intention ng person na to if you're dealing with someone new. Okay? Lalo na kung itong person na to ay maalaga sa'yo. Yung tipong kung ano yung needs mo, andyan, ibibigay. Galante, maalaga, maasikaso. Kung meron naman na kayong relationship, I feel like itong person that you're dealing with is someone na marami pang plano para sa relasyon ninyo. Parang you are inaangat, ina-ascend, parang ang tawag doon, pinapaunlad niya yung relationship ninyo. Pwedeng may mga plano siya na, ito yung plano ko para sa relationship natin. Tapos kayo parang hesitant kayo na, sigurado ka ba? Sigurado ka ba na yun na yung plano mo? Isa siguro yung iba natatakot kayo kasi masyadong mataas yung pangarap ng person na to. Surrender ka na lang daw. Let go of limiting beliefs. Be as expansive in your thoughts as your soul is. 'Di ba? Minsan kasi yung mga fears yan yung mga takot natin. Yan yung nagpe-prevent sa atin from
experiencing new things in life or even experiencing yung love. Alam nyo, sa love, kahit naman na masaktan ka dyan, ang importante, naranasan mo yung love. 'Di ba? Kasi hindi naman perpekto lahat. Meron talagang ano diyan. ah, may mga taong dumarating sa buhay natin para turuan tayo ng lessons. May aalis, may darating. So, embrace mo lang. Ma-in love ka sa love. Ganun. Oh. So, yung mga past experiences mo, just learn from it. Okay? Hindi naman kasi natin kontrolado lahat. So, that is your reading, Leo. Thank you so much. See you again.